Hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit kaluluwa ng bayan to? Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Wow. Yan guys, for this video, nagbabalik po yung ating komento sa ating gobyerno tungkol po sa pagpapalit ng liderato ng Senado sa paglipat ni Senator Villanueva at Senator Escudero. At ito Palakpakan para kay Joel Villanueva. Magaling. Lumipat ka na pala. Di ba 12 lang yung mga animal? So, pang 13 ka pala. Ang dami mong pwedeng gayahin, bakit si Judas pa? Iisa-isahin ko sa'yo ang kasalanan mo sa mga Pilipino. Una, nakapanumpa si Gatchalian sa Soto dahil sa'yo. Aray ko. Pangalawa, nalipat yung liderato sa kanila dahil sa'yo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pangatlo, hindi na mapapanagot yung tunay na may kasalanan sa flood control dahil sa'yo. Wala kang awa! Pangapat, back to zero na naman yung investigasyon dahil sa'yo. Aray ko. Panglima, hawak na naman ni Bangag sa leeg yung Senado dahil sa'yo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pagsabihan nyo tong brother nyo, bakit sumapi sa mga demonyo? Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, pagsasamantalahan natin. Ang galing mo magsalita. Pati yung lamesa, iniikot mo pa. Nilulukot mo yung mukha mo, tapos ipampas-ampas ka pa. Tapos sa huli, kakampi ka rin pala sa kanila. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit kaluluwa ng bayan to? Alam mo Joel, pwede ka mag-artista. Kasi puro ka forma. May sinasabi ka pang kaluluwa ng bayan, pero pinagtaksilan mo pa. Kaluluwa ng bayan. Wala na, binaboy nyo na. Yung mga kasama mo sa katotohanan, iniwan mo. May pahampas-hampas ka pa dyan, lahat ng sinuka mo, kinain mo. Sino ba yung daddy neto? Sigurado ko sinusuka ka na ngayon ng daddy mo. ito yung pag-uusapan natin guys para sa kaalaman ng lahat kung ano ba ang naging dahilan bakit lumipat si Escudero at si Villanueva doon sa block ni Gatchalian block, no? At ngayon ay nabuo na ang kanilang 13 na vote dahil lumipat po itong dalawang Judas sa Cayetano block. Ito po ang ating pag-usapan kung ano po ang nagiging dahilan kung bakit sila lumipat. Alright guys, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, mag-share sa ating video para update kayo lagi sa ating mga vlog. At pasensya na rin po sa mga followers natin kung hindi man kayo supporters ng administrasyon, pasensya na rin po kung hindi man kayo supporters sa mga pag-uusapan natin. Mag-comment lang kayo kung ano may mga hindi natin nalalaman, mag-comment kayo dito para pag-uusapan natin sa susunod nating video. At una guys, ang dahilan bakit lumipat si Escudero doon sa Gatchalian block dahil ito ay nagkaroon sila ng negotiation doon sa administrasyon, kasi kung hindi lilipat si Escudero ay ipagpatuloy yung kaso niya sa ombudsman at isa siya sa makukulong at kakasuhan sa Sandigang Bayan. Yan po isa sa mga dahilan kung bakit lumipat si Escudero. At gaya na sinasabi ni Jinggoy Estrada na bago siya kinasuhan ay hiningkayat siya na makipagkaisa sa administrasyon para hindi ipagpatuloy yung kanyang kaso, pero hindi po nagmapatinag si Senator Jinggoy Estrada dahil mayroon siyang puso na panindigan at alam niya sa sarili niya na wala siyang ginagawa kasalanan sa ating sambayan ng Pilipino, kaya pinaglalaban niya ang tamang prinsipyo at panindigan sa kanyang sarili na hindi kahit sino na didiktahan ang kanyang pasya, dahil alam po niya na may panindigan siya at alam niya na tama po ang kanyang ginagawa. At ito po sa dalawa nating mga senador galing po kay Cayetano block ay siyempre pilit nilang sirain ang Cayetano block dahil po marami palang involved doon sa flood control. Noong nagkaroon ng hearing ang Senado noong panahon pa ni Cayetano
Cayetano, ex Senate President Cayetano, nagkaroon ng hearing. Kaya yun po isa sa mga dahilan kaya gusto nilang buwagin at sirain ang Cayetano Black. Kaya gumamit sila ng puwersa, nandun yung NBI, nandun yung mga kapulisan, at ang dami nilang gustong gagawin para masira yung Cayetano Black. Kasi isa po sa pinaglalaban ng Cayetano Black ang flood control scam. Kaya ito si Joel Villanueva, ito napipilitan lang ito at may takot. Kaya isa siya sa mga napag-initan ng administrasyon na takutin para sumanib doon sa Gatchalian Black. Ito na nga, nagkakatuon na nga. Ito po ang balita natin sa kanilang charts. Parang marami pong mga membro ng charts nila na parang sinusukan na si Joel Villanueva dahil wala siyang panindigan. Kasi alam naman po ng mga membro nila na kung talagang walang ginagawang masama si Joel Villanueva, bakit siya lumipat sa kabilang Black? Kasi ang alam naman natin na yung mga membro ng sa kabilang Black, pang sariling interest lang po sa kanila, hindi pang sariling kapakanan ng bayan, kundi pang sariling interest lang po nila para proteksyonan ang kanilang madilim na ginagawa sa taong bayan. Ano bang madilim? Yung mga sangkot po sa mga flood control, marami po dyan na binabanggit. Si Soto binabanggit, si Lacson binabanggit, tapos si Erwin Tulfo binanggit, si Rafi Tulfo binanggit. At yun na nga, napasama pa nga si si Senador Kiko Pangilinan, pero wala naman sinabi na isa siya sa mga flood control scam na nakatanggap ng Malita Boys. Kaya yun lang po guys, daming reaction doon kay Kiko at gusto mag-file ng kaso. Wala naman pong sinabi doon na siya ay tumanggap ng malita, at sinabi lang po doon sa ex-Marines na ginamit ni Kiko Pangilinan ang aeroplano ay helicopter ni Saldico. Yun lang naman po yun eh. Wala naman silang binanggit doon na tumanggap si Pangilinan. Pero si Soto, todo tanggi ay deny sa issue na hindi siya nakatanggap. Samantala may picture po ang mga ex-Marines doon sa harap ng kanyang condominium. O yun, ano naman sasabi nyo dyan? Kaya itong mga ginagawa ng Gatchalian Black, hindi po pang bayan ang ginagawa nila, kundi pang sarili interest po nila yun. Yan po ang totoo. Bakit itong dalawa nakuha nila? Dahil una-una, pag hindi daw sumanib itong dalawa, kakasuhan ng ombudsman. At kung talaga ang ombudsman na mayroong walang panindiga, walang dinadapigan sa both side, talagang kung may kaso si Villanueva, dapat ituloy ng ombudsman yan, pati si Escudero, kasi may kasama sa yan eh, sa kaso yan eh. Ay, may problema, si Jinggoy lang kinasuhan nila eh. Bakit itong dalawa hindi nila kinasuhan? Isa yan sa mga binabanggit doon sa hearing noon, yung dalawa na yon na tumanggap ng pera. Bakit hindi kinasuhan ng ombudsman? Dahil sumanib na sa Black ni Gatchalian, kaya hindi na matutuloy yung kaso. Yan po ang dahilan sa mga kababayan bakit nagagalit yung mga membro ng kanilang church dahil walang panindigan si Joel Villanueva. Ay tawag dito hudas ng taong bayan, no? Pero ako guys, hanga-hanga po ako talaga ni Joel Villanueva nung talagang wala siyang takot na magsalita. Siya pa nga ang nagbulgar sa mga flood control ni Romualdez noon. Ang dami siyang mga sinasabi, pero ngayon yumuyuko naman pala siya. Ibig sabihin may something dito kay Joel at kay tawag niyan, kay Escudero. Yan po sa lahat ating mga viewers natin, sa mga naiinis dito kung ano ang binagagawa ni Villanueva at saka ni Escudero. Kaya ito nasira yung Black ni Cayetano Black at ang dami ng mga issue sa Senado. At tingnan mo nga guys, ang dami pang sinasabi nila nung Cayetano Black pa na namumuno sa Senado. May threat daw ang Senado, magulo ang Senado. Ngayon na sila na yung Black nila, wala na daw gulo ang Senado, tahimik na raw. Ibig sabihin, ang nanggugulo nung mga panahon na yon, sila lang din. Sila rin din ang gumawa ng gulo. Kasi nung sila na ngayon, wala nang gulo. Diba? Wala nang threat. Kasi sila na yung namumuno. Ibig sabihin, yung threat na yun, hindi yun sa Cayetano Black, kundi sa kanila. Sila ang gumawa ng threat sa Senado. Yun po yung katotohanan doon. Kaya huwag niyong ibato sa Cayetano Black na may mga threat. Kasi ngayon, payapa ang Senado dahil kayo na yung nakaupo. Kaya wala na kaming tiwala sa inyo dyan. Sa mga Gatchalian Black, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, sagutin nyo muna yung issue ninyo. Ituloy nyo ang flood control. At hindi pwedeng yung binanggit ay mamumuno sa Blue Ribbon. Yun lang po. Gusto namin na may malaman ang katotohanan at sagutin nyo ang mga issue na binabato ng mga ex-Marines at panindigan nyo yun na hindi kayo nakatanggap ng malitang pera sa kaban ng bayan.
Kaya ito lang po ang aking masasabi mga idol. Maraming salamat sa patuloy niyong sumabaybay sa ating vlog, at abangan niyo po para marami pa tayong komento patungkol dito sa ating patungkol sa ating kaganapan ng ating gobyerno. Yun lang po mga idol. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat, sa mga hindi pa po nag-follow, nag-like, nag-share sa ating video. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para update kayo sa mga video natin. At isa pa yung mga ka-idol, yung impeachment ni BP Sara. Ayan nga po mga idol, no? Ang dami ng mga reaksyon ng mga abogado na kung baga parang gusto nilang baguhin yung institution, na dapat 2/3 yung boto ng impeachment, gusto nila yung bawasan at magiging 15 na lang o 14, dahil nga nakakulong daw si Jigo Estrada, tapos si Senator Bato nagtatago. O yun yung mga isang dahilan nila. Pero kahit nakakulong si Senator Jigo Estrada, senator pa rin siya kasi binoto siya ng taong bayan. Oo, suspended siya doon sa kanyang posisyon, pero hindi po siya natanggal bilang senador kasi binoto siya ng taong bayan. Mayroon nga siyang kaso, pero senador pa rin siya. Pero doon sa kanyang obligasyon sa Senado, suspended siya. Pero yung pag-judge doon sa impeachment, kasi senador pa rin siya, required pa rin siya doon, no? Required pa rin siya. Napakabobo naman tong mga mga gumawa ng nito, yung gumawa ng reaction, mga abogado pa naman, dati pang justice, no? Binago ang interpretation ng institution, no? Binago 2/3, pero kung papasukan nyo ng politika, baguhin nyo talaga, kayo ay bendalo talaga kayo, mga bendalo talaga kayo. Ayun ang masasabi ko sa inyo guys, sa administrasyon ngayon walang kwenta. Tingnan mo baba ng ni President Bongbong Marcos yung ratings na, dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mabuti ang hangarin ng BBM, pero yung nasa paligid niya marumi, pira alang iniisip, no? Pira lang. Yun po ang totoo dyan. Yan guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Alright.